Sa pagdiriwang natin ng Araw ng Mga Puso, ilang mga OFW ang magkukwento sa atin ng kanilang karanasan ukol sa long-distance love affair. Para sa iba, ang kanilang pagkakalayo raw sa isa't isa ang lalong nagpapatibay ng kanilang relasyon. Surprise ako sa'yo eh. Ayun lang. Pero para sa iba naman, ito ang nagiging mitsa ng kanilang hiwalayan. Up until siguro magkita kami and then we would talk. That he'd tell me that you're free to go, you can have your life. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David at ito po ang Valentine's Special ng OFW Diaries. Halos 25 taong magkahiwalay ang mag-asawang Fe at Esteban mula nang magtrabaho si Esteban bilang mechanical engineer sa ibang bansa. Marami na raw unos ang kanilang pinagdaanan pero hanggang ngayon nananatiling matibay ang kanilang samahan. Ano kaya ang sikreto ng mag-asawang ito? Mahigit 11 milyong OFW ang nakakalat sa buong mundo. Bawat isa sa kanila may pamilyang naiwan sa Pilipinas. Pero gaano man karami ang milya sa pagitan ng mag-anak o mag-asawa, laging may paraan para mapunan ang distansya, tulad na lang ni Fe. Ako si Mrs. Fe Calusayan. Ang asawa ko ay isang OFW na nagtatrabaho una sa Saudi Arabia hanggang sa naging seaman siya. 30 taon nang mag-asawa si Fe at Esteban o Steve, pero halos 20 taon nito, hindi sila magkapiling. Nung mga una, siyempre, namimiss namin yung isa't isa. Tapos, sa sulat, 3 beses siyang sumulat sa isang linggo. Taong 1989 nang umalis si Steve para maging isang machinist sa Saudi. Pangarap niyang magpundar ng bahay. Pero kapalit ng pangarap na ito ay ang panahong hindi sila magkasama ng asawa at pamilya. Kaya't sa mga litrato at sulat na lang sila nagkakapiling. Hindi rin ito naging madali para kay Fe. Ang hirap ng ikaw lang, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay. Yung siyempre, kasi ang asawa ko, lahat ng mga pagkukumpuni, wala ako diyang iniintindi, lahat siya yan. Eh nung wala, yun na yun, doon ko na na ang hirap naman pala ng ganito. Pero gaano bang kalayo sa isa't isa, ninitian rin sila ng swerte. Ito na yung nasa nasa barko, na medyo maganda na yung naging kalagayan niya, naging maganda na rin ang sahod niya. Doon nagsimula yung kapagpagawa kami ng bahay namin. Sa pagtupad ng kanilang pangarap, lalong tumatag ang kanilang pagsasama. Pero di nagtagal, nagkaroon ng balakid ang kanilang pagsasamahan nang lumapit sa tukso ang isa sa kanila. Halos 20 taon ng OFW si Steve. Kahit malayo sa kanyang mahal sa buhay, matatag pa rin ang kanilang pagsasama. Pero minsay muntik nang mayanig ang kanilang relasyon. Dumating din yun sa amin minsan kasi gusto niyang lumipat ng trabaho, nag-apply siya, may namit siyang babae na hindi naman, sabi niya, hindi naman yung babaeng, kaya nga yun ang kasi hindi naman yun yung tipong babahay mo. Ano lang ba, parang nainganyo lang siya dun sa babae na tinulungan niya. Masakit man kay Fe, pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang asawa. Sabi niya sa akin, mawag mo na intindihin, wala yun, hindi yun katotohanan. Sabi niya, dumarating lang yun sa lalaki. Sabi niya sa akin. Tapos, sabi niya, kalimutan mo na yun, wala na yun, hindi na yun mangyayari ulit. At ngayon, 30 taon na silang mag-asawa, masaya at buo pa rin ang pamilya ni Fe at Steve. At kahit magkalayo, ramdam pa rin nilang pagmamahal sa isa't isa. Until na naman kasi, pag sumusulat siya, hindi nawawala yung I love you, ganun. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Maswerte si Fe dahil madalas nang umuwi ngayon ang kanyang asawa. Samantalang si Agnes, 2 taon nang hindi nakikita ang kanyang kabiyak.
OFW din kasi ang asawa niyang si Kiko, isang kitchen helper sa Riyadh. Pinakamahirap yun kasi syempre hindi naman po pwedeng lalagpas yung isang araw na wala kang ma-encounter na problema, kahit maliit yan. Kaya yung mga desisyon na kailangan mong pagdesisyonan ng ikaw lang kasi malayo siya. Taong 2004 nang magkakilala si Agnes at Kiko sa trabaho. Nung una, bale doon namin siya niloloko sa kasama namin sa trabaho. Tapos, after 1 month, yun, naging kami. Hulyo noong 2008 nang huling magkita ang asawa. Pareho kasi silang nagsisika para sa kanilang panganay na anak. Pero kahit 2 taon nang magkahiwalay, hindi pa rin nagbabago ang kanilang samahan. Kasi araw-araw, ang communication namin text, tapos tatawag siya o kaya chat. Ngayon na nalalapit na ang araw ng mga puso, tinulungan namin si Kiko para muling mabigyan ng sorpresa ang kanyang asawa. Sa paborito nilang kainan, muling nagkita si Agnes at Kiko gamit ang webcam. Kahit hindi personal na magkasama sa kanilang Valentine's Day, hindi nawala ang biruan ng mag-asawa. Naka-uniform ka pa. Uy, hindi ako naka-uniform. Bawal, galit si Sir. Ganda mo ngayon, ha? Ha? Ganda mo ngayon. Siyang mo, Wow, ka rin. no? Ikaw na. Wow mo rin. Pangit mo lang ka nagpakayo. Surprise ako sa'yo. May surprise ako. Ayun lang. Kahit malayo siya sa Pilipinas, nagawa pa rin masurpresa ni Kiko ang kanyang asawa. Wala akong masabi. Thank you. Love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Ganon. Mahirap mang magkalayo, may pag-aaral ang United Nations na 7 sa 10 OFW na may asawa ang hindi nagkakahiwalay. Kabilang dito sina Fe at Agnes na malayo man sa kanilang minamahal ay masaya pa rin sa kanilang pagsasama. Sa araw-araw, kailangan meron kaming communication. Yun ang the best na tingin kong sikreto sa isang mag-asawa, lalo't nagkakalayo. Para hindi ma-distract yung pagsasama ninyong mag-asawa. Tiwala sa isa't isa.